Tinding balitang yumanig sa bansa matapos tambangan si Vice Presidente Sara Duterte ng hindi nakikilalang mga armadong lalaki na umanitauhan ni Pangulong Kuting Jr. Ayon sa inisyal na ulat, naganap ang pananambang sa isang checkpoint habang patungo si VP Sara sa isang opisyal na aktibidad. Bagamat ligtas siya mula sa insidente, dalawa sa kanyang security personnel ang sugatan. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga nasa likod ng pag-atake. Samantala, ibinunyag ni Congressman Rodante Marcoleta na may hawak siyang matibay na ebidensya na maaaring magbago sa kasalukuyang political landscape ng bansa. Ayon sa kanyang impormasyon ay may kaugnayan sa di umano'y lihim na operasyon ng administrasyon ni Kuting Jr. na maaaring may kinalaman sa mananambang kay VP Sara. Ano niya sa tamang panahon na ilalabas niya ito upang malaman ng publiko ang buong katotohanan. Dahil dito, lalong tumindi ang tensyon sa pagitan ng kampo ni Kuting Jr. at ng mga Duterte. Habang naghihintay ang publiko sa pagsisiwalat ni Marcoleta, marami ang nangangamba na lalo pang umiinit ang away politika sa pagitan ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Patuloy ang panawagan ng taong bayan para sa isang patas at malalimang imbestigasyon upang matukoy kung sino ang tunay na may kana ng pananambang. Sa kabila ng mga kontrobersyang ito, nananatiling palaisipan kung paano harapin ng administrasyon ang lumalalang sigalot sa gobyerno. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito at sa iba't ibang panig ng Pilipinas, kamusta naman po kayo? Painit ng painit po ang ating politika at kung ako po ay tatanungin ninyo, medyo talagang malabo na itong kanilang nilulutong impeachment. Pag-uusapan po natin yan kasi nagsisi-atras na po at natakot na po at sa aking palagay, tandaan po ninyo ito. Ang kamera po or itong mga taga-Quadcom o itong mga congressman ay naghahanap na ng alatore. Ano naman yan, Coach Oli? Mag-aalatore na. Yung mga taga-Quadcom, mag-aalatore. Mamaya, pag-uusapan natin kung anong ibig kong sabihin nung mag-aalatore. Pero ito po ang ating magiging topic for today. Senado, sinaway ni Cheese na wag magkomento patungkol sa impeachment, pero nilaglag siya ng mga senador. Ayaw sa impeachment. Yan, nagsalita na. Mamaya, pag-usapan natin. Tapos, pangalawa, Marcoleta, tinawag, diretsahan, tinawag na bobo ang Quadcom. Yun. Pangatlo, dahil dyan, Marcoleta, tinakot ng patayan. Yan po ang magiging ating pag-uusapan at ang ating magiging topic for today. So wag pong kakalimutan na bago po tayo magsimula, i-like nyo po itong video na ito at sana doon sa mga hindi ko pa po subscriber, yan, sa mga kaibigan natin, mga manunood, sa ating mga kababayan, subscribe po kayo dito sa channel ko, Coach Oli News PH. Wag pong kalimutan, subscribe, and subscribe. Yan, hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Ito muna ating pag-usapan. Unahin natin mamaya na po yung patayan kay Marcoleta, sige, pag-usapan muna to. Political process, not a judicial one. Ulit! Impeachment is a political process, not a judicial one. Ang problema, Jinggoy, Senator Jinggoy, ginagawa nila judicial. Napaka-judgmental na mga kasama mong mga politiko. Diretsahin mo na. Hinuhusgahan na agad si VP Sara. Sangayon po ako sa hindi pagtuloy ng impeachment. There are many Ginaya mo naman ng Iglesia ni Cristo ng statement. Ang dami ring mga politiko sip-sip sa sa Iglesia ni Cristo, but anyway, alam naman natin napakalakas ng Iglesia ni Cristo. Kaya nga naman talagang ninervyos itong kamera. Sa katunayan,
merong bali-balita, nahihirapan sila kumuha ng numero para magsisignature, para pipirma, kasi kailangan nila ng 106 na pirma para diretso, mapabilis, papunta sa Senado. O, ganyan po ang kalakaran niyan. Pero, alam mo, bago natin pag-usapan tong kay Jinggoy, ito po yung sinasabi ko na marami na pong umuugong na balita na una, hindi na ito matutuloy itong impeachment na ito. Kasi una, yung mga senyales, nagsalita ang INC. At alam natin, naging marespeto itong mga congressman dito sa sinabi ng INC na magrarally sila dahil ayaw nila yung impeachment. Napakaliwanag po nito. After nung statement na yon, nagpatawag na ng meeting sa Malacanang. Nagpunta 200 plus na congressmen diyan sa Malacanang mismo, sa palasyo. At ang umuugong, ayaw magsipirma ng mga kongresista. Dahil nga naman, mapapasama ang kanilang diretsahin na po natin. This is a political suicide. Matagal na po nating sinasabi, si BP Sara at si BBM ay uniteam pa. Binabanggit ko po sa aking channel, doon sa matagal na nanonood ng live ko, it's a death sentence ang kalabanin ng Duterte. Dahil alam natin na malakas pa rin ang Duterte. Pero yan pa rin ang ginawa. At ngayon, eto na. Eto na po, doon sa pirmahan. Wala na pong urungan to, magkakaalaman. Hindi na pwedeng makatamba ka and at the same time, Sara Duterte ka. Hindi na po. Kasi pag pinirmahan mo yan, ibig sabihin, ayaw mo si Duterte. Tama yung sinasabi ni Jinggoy. This is a political issue. Not a judicial issue. Kaya nga naman, yan ang balita na mag-aalatore na tong mga to. Anong alatore? Di ba? Yung sinasabi na naalala nyo yung sumugod sila sa KOJC at naghukay sila doon. Naghahanap na sila ng exit na paraan para hindi sila kahiya-hiya. Kasi may hukay doon. Tapos hindi nila mahuli si Pastor Kibuloy. Di ba? So naghahanap na sila ng issue. Kaya nga ang nababalitaan that time na talagang magdadampot sila ng mga vloggers, ng mga media ron. Paiikutin nila na kaya hindi nila mahuli dahil kasalanan ng media. Ganyan na po ang usapin nun. Ganyan na po ang nakakarating sa aming balita. Bakit? Para isalba ang kanilang kahihiyan. Ito na po ang katatapusan niyan. Magsasalba na po sila ng kahihiyan. Bakit? Kasi hindi ito magsusurvive. Una, sa Senado pa lang alam mo sasablay. Pangalawa, natakot sila sa INC. Pangatlo, maraming ayaw pumirma na kongresista. So, paano nila isasalba ang kanilang kahihiyan? Sasabihin nila, malamang-lamang kulang na sa oras. Sasabihin nila, ayaw pumirma ng kongresista kasi gusto muna nilang makita yung laman ng impeachment. Pero pagka hindi sila pumirma, ibig sabihin, tatalakayin pa sa Kongreso. Pag tinalakay sa Kongreso, hindi naaabot. So ang anong excuse nila? Para hindi sila nakakahiya na hindi magtutuloy yung impeachment, na hindi magmumukhang tanga. Diretsahin na natin na hindi magmumukhang tanga si Martin, si BBM at ang Quadcom. Ano yun? Kulang na sa oras. Tingnan nyo po yan ang magiging exit route nila. Yan po ang pinag-uusapan ngayon. Yan na po ang kumakalat sa mga group chat ng mga reliable sources. So, paano? Sige nga, paano nila tatakasan yung nakakahiya na impeachment sila? Pagkatapos, andyan ang impeachment, hindi naman pala nila kaya na naramdaman nila ang lakas ng puwersa ng Duterte. Kaya tayo ay magdiwang at tayo ay patuloy na mag-ingay dito sa social media. Pressing problems in our country that need to be addressed, not only by the two highest officials,
but also by us, lawmakers. Impeachment will only sow divisiveness and distract us from the urgent and pressing issues we must collectively address. Yun, nag-English si Jinggoy. Alam mo, sa dami mo nang sinabi dyan sa, sa Senado, parang dito lang ako, eto lang ang nagustuhan ko sa sinabi ni Jinggoy. Sa dami-dami ng pinagagawa niya dyan, ayaw pa niyang palabas yung drug test. But anyway, yung issue ng drug test, 'di ba? Naalala nyo, no? Hinarangan niya 'yon, no? Pero hindi natin nagustuhan 'yon at maraming hindi nakagusto noon. Bagamat maraming hindi nakagusto noon, eto ngayon tama naman siya. Sa tingin ko pag tama palakpakan. Yung dati talagang mali, sablay talaga si Jinggoy doon. Dito tama siya. Yung impeachment na yan, i-divide lang tayo. Pero sa katunayan, Jinggoy, divided na tayo. Divided na tayo. Alam mo, eto sa kapanghalatan, kahit anuman ang reliyon nyo, eto ang paniwala. Yung nagdi-divide ng tao, galing sa diablo yan. Damonyo. Hinahati ang bansa. Bakit? Sa kanilang agenda, sa kanilang political na pangarap. Ayan po yan. Kaya, tama ka dyan, Jinggoy, no? And, alam mo, nakakatuwa rito. Antahin natin. Ako kung ako tatanungin nyo, gusto ko matuloy yung impeachment. Bakit? Once and for all, matapos na ito. Dahil alam ko, hindi naman sila magtatagumpay. Magmumukha silang tanga talaga. Magmumukha silang tanga dyan. Kaya gusto ko matuloy. Tapos pag natuloy yan, 1 taon, 2 taon, hindi na pwede itry ulit si BP Sara for impeachment. Ayan, tapos 2028 election na. 'Di ba? So sablay. Pero sa isang banda, ito yung napakaganda. Ang sarap nito, kain tayong popcorn habang inaantay natin na magpalusot, na mag-alatore itong mga kamera, itong Quadcom, ito si Martin, ito si BBM, kung anong palusot nila, bakit hindi nila matuloy-tuloy yung impeachment? Di ba? Ang sarap nun. Sabay-sabay tayong tatawa. Di ba? Biglang inurong, isipin mo, nakipagkuntsaba ka na sa mga NPA komunista, di umano. May di umano, Nakipagkuntsaba ka na, sablay ka pa, hindi pa rin yung maituloy-tuloy. Ang laki na ng inubos nyo sa kakaayuda. Ayaw pa rin sa'yo ng tao. Kakahiya yun. Impeachment moves should be firmly rooted in the principles of justice and accountability, not personal or partisan motives. Patuloy ko po na ipagdarasal at ihilingin ko na rin ngayong Kapaskuhan na manaig ang reconciliation sa pagitan ng ating dalawang pinakamataas na mga leader ng ating bansa para na rin sa kapakanan ng ating mga kababayan. Yon. Ito. Tanong natin bago tayo pumunta sa patayan nitong kay Marcoleta. Tanong ko po sa inyo, kayo ba ay sangayon na matuloy yung impeachment kay BP Sara? Ilagay nyo dyan kung oo or hindi, anong dahilan kung bakit. Sige, next topic po tayo. Ito, nagwala na si Marcoleta. Pag-usapan natin. Punta rito, parte na po ng gusto kong gawin sapagkat hindi na ako masaya dun sa House of Representatives. Yun. Pagka nilalaban natin ang katwiran, pag sinasabihan natin sila kung ano yung tuntunin, kung ano yung dapat gawin para hindi nag-aaway-away. Baligtad po yung nangyayari. Pag ako na nagsasalita, guguluhin nila ako, pagtutulong-tulungan nila ako, pati nga po yung hopya na kinakain ko, kukunin pa nila. Yun. Hindi, nakita naman natin yan, di ba? Parang mga bata, no? Oo, pagka nagsasalita si Marcoleta, actually, yung ginawa kay Marcoleta, ginawa din kay PRRD, pag may sense na yung sinasabi, talagang ginugulo. Ito pa lang kay Marcoleta, umabot pa doon sa agawan ng hopya, matindi. Parang bata
Parang bata kayo dyan, Quadcom. Ha? Ayaw nyo nang merong sense ang mga nagsasalita, ayaw nyo nang hindi papabor sa inyo. Para kayong mga bata or para kayong mga sindikato dyan. Ganun po. Ganun po yung mga taong yon. Nung isang araw po, nagsalita ako sa grupo ng mga hilot, yung mga kumadrona. Ayan, ito. Maganda tong kwento na ito. Oh. Nagsalita siya sa mga hilot, sa mga nagpapaanak. Mga ganito rin karami po, mas marami pa dito. Mm. Sabi ko sa kanila, magsusumbong din po ako sa inyo. Kasi, napagalaman ko pagka ang isang bata ay napanganak dito sa mundo at ang nagpaluwal ay kumadrona o yung hilot, yung bata na yon matalino pala. Yun, totoo ba yan? O pag, ewan ko, hindi ko alam. Hindi ko masabi. Ha? May mga matatalino na. But anyway, according to Marcoleta, pag pinanganak ng hilot, matalino. Oh. Alam nyo kung bakit? Bakit? Tingnan po ninyo yung mga kasama ko sa Quadcom. Ano? Napanganak lahat sila sa ospital. Ako napanganak ako, hilot po, dahil mahirap lang ang buhay ko. Alam mo, ang sinabi ni Marcoleta dyan, ha? Hindi lang niya dinerecho. Pero sinasabi niya dyan, kayo Quadcom, mga bobo kayo. Dahil anak kayo sa ospital. Hindi ko alam kung totoo. Pero ang importante rito, ano yung sense nung sinasabi niya? Ha? Tinatawag niya ng bobo itong mga taga-Quadcom. Ay, mag-iingat ka, Marcoleta. Lalo na dyan kay Barbers. Mr. Demanda pala yan, gagayahin si Trillanes. Ha? May napanood ako, hindi demanda raw yung mga vloggers. Oo, pati pag-iinitan ata kami. Oo, pati daw yung mga vloggers na naging journalist. Sino pa ba yun? Nako! Matindi. Ha? Ganito na kanilang ganyan na ang kanilang tama ka, Marcoleta. Bobo yung mga yan. Siya nagsabi, hindi ako, baka i-demanda mo ako, Barbers, ha? Siya nagsabi. Diba? Ano ba ibig sabihin niya nun? Di bobo yung mga anak sa ospital. Anak din naman ako sa ospital. Bobo tayo parehas. Napanganak sa ospital, tingnan nyo, pumurol ang mga ulo. Si Paduano ba? Puro lang ulo? Yung English ni Dan Fernandez, mapurol ba? Si Abante. Sabi nila, magkaisa tayo. Gumawa sila ng manifesto. Kailangan kanya magkaisa tayo sa katapatan at paninindigan para alagaan natin ang ating bansa. Paanong pagkakaisa yon? Paano magkakaisa ang isang bansa kapag ini-impeach mo ang Vice President? Hindi, bungol nga talaga yung mga yan. Saan ka nakakita ng isang presidente, ang number one campaign niya ay pagkakaisa or unity? Tingnan mo ang nangyayari ngayon. Kung hindi ba naman walang weak eto si Marcos, hindi niya kayang panindigan. Hinayaan niyang nilapa nung pinsan niya yung kanyang vice president. Anong kabaklaan po yun? Bakit mo hinayaan? Yung babaeng vice president mo, na ipinangakuan nyo ng unity. Anong klaseng presidente ito si Marcos? Hypocrisy. Nagpapanggap. Nagbabalat kayo. Ano po yung nagpapanggap sa Bisaya para ma-emphasis? Ipokrito. Ha? Ano yung sabi sa... Oh, yun. Translator ko, Sabi ko, pagtulungan natin, napakaraming problema ng bansa natin. Ang kuryente, napakataas ang kuryente sa bansang ito. 10 bills, power bills ang ipinail ko. Wala kahit isa ang dininig sa committee. Paano ba puro Quadcom na lang? Lahat ng panahon, lahat ng atensyon binigay lahat sa Quadcom.
Yan ang problema. Yan ang sinasabi natin, di ba? Ang dami niyang final na batas. Hindi na asikaso. Bakit? Busy sila kakatira sa mga Duterte. Para itong mga chismosong, mga artista vlogger. Oo, ungkatin ng ungkatin. Sila lang iba. Yung artista vlogger, lahat ng artista. Etong Quadcom, wala Duterte lang. Ano nangyayari sa bansa natin? Yung nilagay ninyo para gumawa ng batas na makakatulong sa Pilipino, anong pinaggagawa? Ayuda rito, ayuda ron, ayuda doon. Birahin si Sara, birahin si PRRD, birahin ng Duterte, birahin lahat ng humarang sa kanila. Ngayon naman, anong binibira? Pagkatapos birahin si Pastor Kibuloy, vloggers naman. Ganyan po yan sila. Isusunod na po. Wala nang panahon para dinggin yung mga panukalang batas na makakabuti sa tao. Ano po ba ang layunin ng ating batas sa kuryente na ginawa 23 years ago? What is the objective of that law that was enacted in 2001 or 23 years ago? To ensure the delivery of quality and reliable and affordable rates of electricity in this country. So pag sinabi mong secure and reliable, walang brownout. Pag sinabi mong affordable, Mura. abot kaya. Alam mo, sa doon sa mga ano ha, ewan ko ngayon, pero yung huling pinanggalingan ko, Mindoro, grabe. May scheduled brownout 12 hours. Bahal na yung kuryente, puro pa brownout. Grabe, ganun katindi. Abot kaya. Sa Bisaya, barato. O yan, nakita nyo naman. Hindi mo alam yon, Senador Philip Salvador. Yon ang pangunahing layunin. Pero hanggang ngayon, after 23 years, abot kaya ang kuryente, abot langit. Tinanggal nila ako sa Committee on Energy. Pag sinasabi ko, walang hustisya ang ginagawa natin, you are not following the rule of law. Tinanggal nila ako sa Justice Committee. Kasi i-impeach nila yung Vice President. Para hindi na ako siguro makasali, tinanggal nila ako sa Justice Committee. Ang sabi ko sa kanila, yun ang akala nyo. Subok-subukan ninyo na i-impeach ang Vice President. Yun! I will suggest to her that she should engage me as her defense counsel. Yun! Magaling. Kasi malinaw. Ito kasi ito Ito po problema nila. Alam nyo na ang estilo nila eh. Alam mo kaming mga vloggers, ramdam namin to. Kasi nga, si Banat Bay ang dami ng demanda. Ganun po nila sila pinapatahimik. No? Si Pastor Kibuloy, ginipit. Si Marcoleta, tinanggal sa committee. At ngayon, pinatawag pa yung mga vloggers na nandoon sa Zoom meeting ng NBI. Yan na po ang isusunod nila, kami mga vloggers. Kaya hopefully, nandiyan kayo sa likod namin at tulungan nyo kami. Pwede ba ako makahingi dito sa mga manonood natin na susuporta sa amin hanggang dulo? Dahil alam ko parating na mga demanda sa mga vloggers at talagang pag-iinitan at patatahimikin kami. So, sige nga, palagay mga fist bump doon sa mga susuporta sa mga vloggers na patatahimikin. Kasi, yan na po ang estilo nila. Yung nag-attend ng Zoom meeting, pinapatawag ng NBI. Si Barbers magdedemanda na sa mga vloggers. At pinag-uusapan na napapatawag sa Quadcom. No? Yan ang narinig ko kay Barbers. Yan na po ang galawan nila. Alam mo, hindi na po makatao. Hindi na po tayo parang demokrasya. Para tayong komunista na. Ang gusto nila, yung lagi lang nilang maririnig. Alam mo anong susunod dito? Paano halimbawa, yung Zoom meeting, nakipag-usap lang kay VP Sara, pinapatawag sa NBI.
Halimbawa makipagkita kami kay BP Sara. Kakasuhan nyo kami? Dahil pabor kami kay BP Sara? Lahat na lang ng kaibigan ng Duterte, kakasuhan nyo? Na-meet pa naman namin si BP Sara. Malay nyo, magkita kami ulit. Malay nyo, lagi namin nakakasama si PRRD. Di ba? Ganun na. Zoom meeting lang pinapatawag nyo. What's next? Palala po to ng palala. Because they are getting desperate. Dahil kahit parang droga yan eh. Yung una tikim lang. Pero habang tumatagal, tumataas ang dosage mo kasi yung dating tikim mo hindi na tumatama. Same thing dito. Yung dating ginagawa nila, napapansin nila, hindi na umuubra. Teka muna, ginawa na natin to, ginawa na natin kay BP Sara, ginawa na natin to. Palpak pa rin. Subukan nga natin patahimikin kasi nalalaman ng taong bayan ang balita patungkol kay BP Sara through sa vloggers. Kasi yung media, hawak naman nila eh. Meron pa bang binabalita ko? Hindi purihin si Tamba? Karamihan sa mainstream media, hindi man lahat karamihan niya ng binabalita. Paano lang nakakarating ang balita sa taong bayan na totoo? Through vloggers. Kaya galit sila sa vloggers. Yan ang gagawin nila ngayon. Po ang nangyayari. Wala nang hustisya. Sabi ko sa kanila, bakit ninyo sinusuri ang confidential funds ng Office of the Vice President? Why? If you are honest in trying to enact a particular law, kasi po, inquiry in aid of legislation. There are more than 400 offices and agencies of government, beneficiaries of confidential funds. They were also notified by the COA. Meron silang audit observation memo. Bakit yung opisina lang ng Vice President ang ating iniimbestigahan? Kung talagang hindi kayo namumulitika. 400 offices ayaw niyong imbestigahan. Only the office of the Vice President. Politika po ito. Pangalawa, sabi ko, Tindi, no? Di ba? Yan yung matagal na nating sinasabi to. Bakit hindi nyo imbestigahan kung sa tingin ninyo inaabuso ang confidential funds? Bakit kay BP Sara lang? Sigurado tayo mas malaki ang confidential funds ni Marcos. Bakit hindi nyo imbestigahan kung patas kayo? It doesn't mean kung ginastos ni Marcos sa tama o sa mali yung confidential funds, pero dapat iniimbestigahan nyo rin. 400 offices, according to Marcoleta, ang tumatanggap ng confidential funds. Sa 400 na yon, ang iniimbestigahan nyo lang yung ka-unit team ni Marcos na si BP Sara, Office of the Vice President. Marcos, ganyan ka na ba talaga ka-weak? Yung dati mong, hindi ka magiging presidente if not for BP Sara. Ganyan ka na ka-weak, Marcos? Na paano ka? Pinaimbestigahan? Office of the Vice President lang sa daming ahensya? Ano ka? Bakit pinayagan mo yung pinsan mo? yung pag-audit, yung pag-examine ng mga papel, ng mga reports about public expenditures, ito po'y trabaho ng COA. There is only one office. There is no other office. Papel nga, mapapil. COA lang talaga nag-iimbestiga niyan. Ngayon, yung dapat na trabaho ng Quadcom, ng congressman, hindi nila nagagawa. Yung hindi nila trabaho, ginagawa nila. Tulad ng pag-iimbestiga. Hindi naman sila korte, hindi naman sila COA. At the same time, yung hindi nila trabaho na pagbibigay ng ayuda na sa DSWD. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!